The greedy man that turned to be generous. Grabe po ito. Ang sakim na tao, swapang na tao, na nang masumpungan ang Panginoong Jesucristo, then naging palabigay na tao, naging very generous na tao. So meaning, tingnan natin kung ano nangyari. Ito naman talaga ang mangyayari pag nakilala mo ang tunay na Kristo. Of course, alam niyo siguro itong istorya, si Zacchaeus po ito. Sabi sa Luke chapter 19, Then Jesus entered and passed through Jericho. Now, behold, there was a man named Zacchaeus who was a chief tax collector, and he was rich. And he sought to see who Jesus was, but could not because of the crowd, for he was of short stature. So he ran ahead and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was going to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said to him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house. So he made haste and came down and received him joyfully. But when they saw it, they all complained, saying, He has gone to be a guest with a man who is a sinner. Ito yung mga religious people na makita nila na si Jesus Christ ay pumasok sa bahay ni Zacchaeus. Galit sila. Sabi niya, pumasok yun sa bahay ng makasalanan. Galit ito sila. Then Zacchaeus stood and said to the Lord, Look, Lord, I give half of my goods to the poor, and if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold. And Jesus said to him, Today, salvation has come to this house, because he also is a son of Abraham. So grabe, tingnan po niyo ito. Today, ngayong araw na ito, sabi ng Panginoon, dumating ang kaligtasan sa bahay na ito. So, gusto nating pag-aralan ito. Kasi kung nangyari ito kay Zacchaeus, pwede man ito mangyari sa bawat isa sa atin. Na makikita natin dito, maliwanag naman, hindi naman ito nagpamimbro sa kung anong relihiyon. Ito siya ay talagang may nangyari sa loob. In fact, mapag-aralan natin yun mamaya. And then, sabi ng verse 10, For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. So ito pala talaga ang layunin ng Panginoon para iligtas, hanapin at iligtas ang mga nawala. Yung salitang nawala, nawala tayo sa presensya ng Panginoon. Because of sin, we are separated from God. Kasama na nga ng katulad ni Zacchaeus at lahat ng mga tao, matuwid man sa harapan ng ibang tao, sa harapan ng Diyos, lahat po tayo nagkasala. So ngayon, pag-aralan po natin ito. And we start with the description of this man, si Zacchaeus. Sabi doon, chief tax collector. Chief tax collector. Noong panahon, mga kapatid, hindi katulad sa ating kapanahunan ang pagkukolekta ng buwis. Ngayon, pagkolekta ng buwis, pupunta ka sa BIR, magpa-file ka. Ngayon na online na, pwede rin online. Pero noon hindi. May nangungulikta ng buwis bahay-bahay. At isa, si Zacchaeus, in fact, pinuno siya na taga-kolekta ng buwis. At ang pagkukolekta noon, inaarkila nila, parang kontrata. Kasi ang history nagaturo sa atin na ang bansang Israel ay nasakop ito ng Roman Empire. At ang hindi naman makadirekta ang mga Romans na mangulikta bahay-bahay, siyempre, hindi nila alam yun, hindi nila kilala yung mga tao, at saka galit ang mga tao talaga dahil sa sakop nga sa kanila. So, ang ginawa nila, gumamit sila ng mga Hudyo, binabayaran nila para mangulikta. At ang paraan, sabi ng mga nag-aaral, ang paraan ay kukolektahin o kaya kukontratahin. Halimbawa, sa isang town, mayroong 1,000 na mga tao. Kukolektahan nila yon ng buwis. Sasabihan na, ito ang kontrata. Kukontratahin ko yan 5,000.
So, meaning, mangungulikta siya doon. At ang ibabalik niya sa Roma, 5,000. Ganon. Kontratahin ko. Pag napasa siya sa bidding, ang gagawin, kukontratahin na yun. Ang ginagawa ng mga tax collector, nangungulikta sila, sobra-sobra. Yun, sobra-sobra. Siyempre, kasi gusto nilang yumaman. At ito nga si Zacchaeus ang pinuno dito. Subali, mayroon siyang mga tao rin at nangungulikta siya. Kaya naging mayaman ito si Zacchaeus. Subalit, kalaban siya ng mga tao, kalaban siya ng mga Hudyo. Lalo na. Kasi, yun nga, Hudyo siya. Katapos kumampi siya doon sa Roma para mangulikta ng buwis. Galit sa kanyang tao. Oo. Ngayon, ito si Zacchaeus, nagpatuloy sa ganung gawain, yumaman siya. And hindi naman sana masama yung paging mayaman. Di po ba? Sabi ko sa inyo, hindi masamang maging mayaman ka kung sa tamang paraan mo nakuha ang kayamanan. Morally right, legally right. Hindi na yumaman ka dahil sa droga, dahil sa panloko, ay mali yun. Di ba? At hindi rin mali kung magkaroon ka ng maraming pera. Hindi yun mali. Ang problema lang, kung marami kang pera, hindi ka pa rin nakukontento, hindi ka marunong mag-share. Yun ang problema. Sabi ko nga, it's not wrong to gain more. It's not wrong. Kasi kung halimbawa, nagtrabaho ka sa isang kumpanya, CEO ka doon, kumikita ka ng 1 million a day, hindi naman yun masama. Ang problema, it is wrong to keep more than what you need. Meaning, may mga taong nangangailangan, dapat bukas ang palad po. Pero hindi ganito siya sa Zacchaeus. Talagang swapang po ito siya. Sakim po ito siya. So, tax collector, kung sa ating kapanahunan ngayon, may mga bansag baga ang mga tax collector, yung mga sa BIR, di ba? Kasi parang nan-noted naman sila talaga na mayroong mga under the table. Kaya kung minsan, ang BIR, iba ng kapakahulugan. BIR, sa halip na Bureau of Internal Revenue, ang ginagawa, Bureau of Internal Remedyo. Remedyo, kasi hindi remedyohan daw. O, ganun. Ang iba naman, bigay, ikaw, regalo. O, yun daw ang meaning ng BIR. So, may masamang connotation nga. Kaya ito sa Zacchaeus, parang ang tingin sa kanya ng mga tao, traitor siya. Traitor siya. That was the description of Zacchaeus. Now, kahit na ganun si Zacchaeus, may desire siya sa kanyang puso. Hindi po nawawala ito. Sinabi ko na po yun sa inyo. Nang magkasala ang tao, naputol ang relasyon niya sa Diyos, ang Espiritu ay naputol. Pero that impression na mayroong Diyos, nandyan pa rin sa kanyang puso. And the desire to communicate, nandyan pa rin yan sa kanya. So, Zacchaeus has that desire. Sabi ng verse na binasa natin, he sought to see Jesus who he was. Naghanap siya. Sino ka ito si Jesus? Hindi lang interesado siya sa pangalan ng Jesus. Gusto niya makilala kung sino ito. Kasi napakinggan niya ang pangalan nabalitaan niya siguro na itong Jesus na ito, nagpatawa doon kay Maria Magdalena, masamang babae, o pinatawad. At marami nang napatawad siguro. Yung Samaritan woman, nabalitaan siguro ni Zacchaeus. Sa time na yon, si Jesus pumunta naman talaga sa Jericho. At nang malaman ni Zacchaeus na nandoon si Jesus, pinagtitipunan ng mga tao, naghanap siya ng paraan. So makita niyo ang desire na ito, mga kapatid. Now, alam po ninyo, kahit na ang mga tao na nagsasabi, ayaw na niya sa Diyos, pero pag nag-recess ang kanyang isip, nagbubulay-bulayan siya. Meron siyang hinahanap na hindi niya alam kung ano yun. And that is there in your heart. Kaya nga, mga kapatid, it's good na kung meron kang kilala na ganun, yung ipapadala ko mamaya, ibibigay ko sa inyo na video clip, pwede niyong i-share yun. Maganda kasi yun. Maganda. Okay? So, ito, he sought to see Jesus who he was. Then, ang distraction dito sa kanyang desire.
Ibig sabihin, mayroong hadlang. Gano'n naman talaga eh. Pag nagsimula ka na maghanap sa Diyos, nandyan na si Satanas. Marami siyang gagawin na kaparaanan para i-discourage ka. Kesyo, i-injection na ng isip mo, nakikinig ka dyan. Relihiyon naman yan. Ganun yan eh. Si Satanas, tuso po yan. Pero sasiguruhin ko po sa inyo, basta ang desire mo, gusto ka makalapit sa Panginoon, hindi sa reliyon. Maintindihan mo po ito. Kasi ito, mayroong tinatawag external barrier. Yung hadlang, may external. Hindi siya makalapit dahil napapaligiran ng maraming mga tao. At si Zacchaeus, medyo mababang tao ito. Parang parehas ko siguro ang height, 9'4". Ay, ibig sabihin, ano ito? Pandak na tao si Zacchaeus. So, lalo pa, nang lumapit siya doon, siguro gusto siya makipagsiksikan para malaman talaga, makausap talaga na si Jesus. Nang makita siya ng mga tao, ikilala siya ng masama, traidor, hindi siya ipasingit. Hindi siya pasingitin kahit anong mangyari. Baka siguro kinukutya pa doon si Zacchaeus at sinasabihan, Zacchaeus, hindi ka mahal ni Jesus, alis dito, wala kang pag-asa kay Jesus. Parang ganun. And you know, Satan knows how to really hinder us from coming to the Lord. Ito, experience ko rin noon, nang hindi pa ako tunay na mananampalataya. Maraming mga hadlang. Pero tandaan po ninyo, ang Panginoon gusto magpakilala sa atin, sa bawat isa sa atin. So, mayroong external at mayroong pang internal. Tinatawag ito sa psychology, inferiority. Inferiority. Mayaman nga siya, pero pandak siya. Marahil, very inferior si Zacchaeus dahil sa kanyang physical stature. And you know, that could also be a barrier. Nakakala natin ang Diyos nagpipili ng tao, kailangan gwapo ka. Hindi po yung kailangan. God looks on the heart. Hindi ang tinitingnan ng Panginoon, malapad yung, makapal yung bulsa mo, at marami kang kilalang tao. No, hindi. Ang tinitingnan ng Panginoon, yung puso natin. So, anumang hadlang, mga kapatid, mga kaibigan, ang Panginoon, basta sincero ka, bibigay ng kaparaanan. Nakita niyo ang determination ni Zacchaeus. Alam ni Zacchaeus na daraan doon si Jesus sa may kahoy doon, na sycamore tree. So nakita ni Zacchaeus, sabi ni Zacchaeus, doon dadaan si Jesus. Umakyat po siya doon. Grabe, umakyat po siya doon. Dahil hindi kanya makita eh. Umakyat siya doon. At nang nasa taas na doon siya sa sanga, naghihintay siya na dumating ang Panginoon. So anong nag-motivate sa kanya? Ang determination na motivated by intense longing na hindi kanyang ibigay ng pera. Ibig sabihin, sabi na kahit anong mangyari, kahit na mapahiya ako, kahit na kontrahin ako ng tao, hanap talaga ako ng paraan. Kasi hindi ko na mapigilan ito. May hinahanap talaga ang puso ko na ang pakiramdam ko, itong Jesus na ito makapagbigay ng satisfaction. Something like that. Maybe yun ang nangyari sa kanyang puso. Kasi makita mo naman ang pagkadeterminado niya. Di ba? Umakyat siya ng kahoy. And then of course, motivated by faith, sabi niya, daraan dito si Jesus. Daraan dito, makikita niya ako. Gusto ko siyang makita. Ang ganda po ng ganyang determinasyon. Kahit na ano may mga pagpipigil, kahit na ano mga hadlang, tandaan po ninyo, kung alam mo na si Jesus Christ lang talaga ang makatutulong sa iyong buhay para ka makapasok sa langit, kung alam mo na si Jesus lang ang makapagbigay ng satisfaction sa hungkag mo na puso, then huwag kang magpapigil sa anumang hadlang o pagkutya ng tao. Direkta ka lumapit sa Panginoon. Very simple po yan. So ito na ngayon, ang pagpapahayag ng Panginoon ng kanyang pagka-Diyos. The deity of Jesus was revealed. Grabe po ito. He called Zacchaeus by name. Nang tumingala si Jesus doon, nakita niya si Zacchaeus, tinawag niya, Zacchaeus! Kung ikaw si Zacchaeus, ano kayang nasa isip mo nang tawagin ka sa pangalan? Di ba? Sabi ka, ibang klase ito. Ibang klase ito.
Hindi pa naman kami nagkita. Ngayon ko lang siya nakita. Ngayon lang naman ako niya nakita. Kilala niya ako. Mga kapatid, yun po ang totoo. Kasi si Jesus, Diyos, ako hindi ko kilala kayo eh. Hindi ko alam kung anong mga tinago-tago ninyo dyan. Hindi ko yan alam. Pero alam niya ng Panginoon. Walang makatatago sa Kanya. At alam ninyo, matamis baga kung tawagan ka o tawagin ka sa pangalan. Tinawag siya sa pangalan. Pero siguro ang takot na Zacchaeus, grabe, ano po? Takot na takot siya. Kilala niya ako. So alam niya ang mga ginawa ko, mga kalokohan. Oo nga, alam po talaga ng Panginoon. Pero makita nyo, iba ang intensyon ng Panginoon ng tawagin siya. Hindi siya tinawag para hatulan, o para kutyain, o para pahiyain. Hindi po. Tinawag siya para imbitahin. Wow! Ang ganda po niyan. Ang ganda. Sabi na, Zacchaeus, baba ka dyan. Baba ka dyan. Gusto kong pumunta sa bahay mo. Grabe. Ang saya siguro ni Zacchaeus. Ano? Ang saya ni Zacchaeus. Agad-agad siguro. Padaos-dos yun sa kahoy. Kasi nakita niya, si Jesus, Diyos ito. Kilala siya. Alam ni Jesus ang mga kasalanan niya. Ngayon, iniimbita siya. At gustong tumuloy sa kanyang bahay. That's wonderful. And I tell you mga kapatid, totoo po yan. Habang may hangin pa ang iyong ilong, kahit sino ka, kahit anong nangyari sa buhay mo, kahit na ikaw na ang, sabihin natin, pinakamasamang tao, meron kang pag-asa sa Diyos. Tandaan mo yan. Marahil itong COVID-19 nagpapaalala lang sa'yo. Kasi masyado ka sigurong, you are being encumbered with a lot of things. Material, hanap ito. Yun, parang hindi mo napansin na tumatanda ka, naghihina ka, dumarating ang panahon na haharap ka sa Diyos. Pero ngayon, because of this COVID-19, wow, nakarinig ka. At katulad ni Zacchaeus, tuwang-tuwa ka, pwede pala kay Jesus, pwede. Pwede po. Pwede po. Ang sumunod po nito, ang desisyon po ni Zacchaeus. Tingnan po ang kanyang desisyon. Sa verse 9, binasa natin yung kanina. Sabi niya, nag-usap na sila, kumakain na siguro sila. Yung mga religious people, galit kay Jesus dahil nagtuloy siya o tumuloy siya sa bahay ni Zacchaeus na noted na makasalanan. Pero si Zacchaeus, tuwang-tuwa siya. Alam niyo, sabi ni Zacchaeus, Panginoon, kalahati ng aking kayamanan, ibibigay ko sa mahirap. At yung mga nadayaan ko, babalikan ko sila apat na beses. Fourfold ang ibig sabihin. Meaning, kung nakadaya siya ng piso, babalikan niya 4 pesos na. Ganon. So, ang tanong dito, sinabihan ba siya ng Panginoon na ganon ang gawin? Hindi. Wala. Hindi siya sinabihan ng Panginoon, uy, kung gusto ka na maligtas, ibigay mong kalahati ng pera mo sa mahihirap. Hindi po. Kasi hindi naman talaga yan requirement. Pero ano bang nangyayari sa puso ni Zacchaeus? Mga kapatid, nakilala na po niya kasi ang may-ari ng kayamanan. Nakilala niya, nasa harap niya ang may-ari ng kayamanan, si Jesus Christ. So, itong mga bagay na material, parang sa Kanya, hindi na ito masyadong mahalaga. Ang mahalaga, itong nakilala ko na Diyos na may-ari ng kayamanan, may-ari ng lahat, gusto kong mapatawad ako nito. So meaning, nagkaroon na sa Kanya agad ng desisyon, sincerong desisyon, pagdidesisyon na magsisi ng Kanyang kasalanan. Di ba? Ganon yun. Ang repentance na sinasabi mga kapatid, ay parang kakambal ng pananampalataya. Negative yung repentance, positive yung pananampalataya. Ang ibig sabihin ng negative, nakita mo, parehas ka ni Zacchaeus, sakim na sakim. Naku, hindi pala itong dapat kong mahalin na pera, kundi ang may-ari ng pera. So, anyway, pwede ko itong ibigay. Ganun. So, there was repentance in the heart. And then there was turning to God, turning to Christ. So, itong nangyayari sa puso ni Zacchaeus. He is now joyfully and sincerely turning to Jesus. Nakita nyo,
ang sagot ng Panginoon, instant agad. Today, salvation has come into this house. Na ang tanong, actual na ba na ginawa ni Zacchaeus na ibigay ang pera, kalahati ng kanyang pera sa mga mahihirap? Wala pa eh. Desisyon pa lang yun. Desisyon pa lang yun. Pero ang desisyon niya, sigurado, sincero. Hindi yun katulad ng naalala ko na kapitbahay namin noon na nanalangin daw siya sa Diyos. Kinuwento niya sa akin, yung mga elementary pa ako noon. Sabi niya, nawala daw yung pitaka niya doon sa pinagtatrabaho niya sa bukid. Nawala yung pitaka niya. Hindi niya mahanap-hanap. Kahit na anong hanap niya, hindi talaga niya mahanap. Sabi niya, siguro ko tatawag na ako sa Diyos. Tumawag siya sa Diyos, sabi niya, Panginoon, relihiyoso din. Hindi yung relihiyoso, kundi membro ng relihiyon. Sabi niya, Panginoon, turo mo naman sa akin kung saan ang pitaka ko. At pag tinuro mo sa akin, magtutulos ako ng kandila na malaki para sa iyo. Meaning, nagbibigay siya ng kandila, sisindihan na yun para daw sa Diyos. Maya-maya, nakuha talaga niya yung pitaka niya. Alam niyo na kung ano yung pitaka niya, sabi niya, Panginoon, para nagsinungaling lang ko sa iyo. Hindi, sincero. Grabe. Pero si Zacchaeus, sincero po ito, mga kapatid. At kitang-kita ni Jesus ang kanyang puso. Kaya instantly nagsabi si Jesus, ngayon, nangyari ang kaligtasan. Grabe po yan mga kapatid. Pag mangyari din sa iyo, na talagang buong puso, dahil nakilala mo na si Kristo talaga ang makapagbigay satisfaction ng kaligtasan sa iyong buhay, dahil siya malang ang nagbayad ng iyong kasalanan, wala ng iba. At lumapit ka ngayon sa Kanya, na mayroong pagsisisi sa iyong puso, at mayroong pananampalataya sa Kanya, ngayon mismo iligtas ka ng Panginoon. Bakit? Dahil tunay na nampalataya kay Jesus. So, ngayon, ano ang ibig sabihin ng pananampalataya? What is faith? Kasi maraming tao nagsabi, naniwala naman ako mayroong Diyos. Hindi nga ako nakakalimot sa Diyos eh. Ganun yun. Pero ang pananampalataya sa Biblia, mga kapatid, ito po ang ilustrasyon. Parang triangle nga yan. Okay? So, dapat naintindihan mo. Kaya nga ito, kailangan ka makarinig ng salita ng Diyos. Dahil sabi ng Biblia, faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. Faith comes by hearing. So, ito nakarinig ka. Iisa lang ang tagapagligtas, walang ibang Panginoong Jesucristo. Lahat tayo makasalanan, dapat nakita natin sa ating puso na hindi tayo karapat-dapat. At nakita natin na may ibang minahal tayo kaysa Diyos. So yung great commandment na love God with all your heart, na-break natin yan. So nagtatrabaho doon ang emotion. Ang naintindihan natin, bababa yun sa ating emotion, sa ating puso. At nakikita natin ang ating sarili, talagang nagkasala tayo sa banal na Diyos. Napakabait ng Diyos pero hindi natin siya minahal sa dapat na pagmamahal. May mas minahal tayo kaysa iba pa o kaysa Diyos na iba. So, yun ang ibig sabihin. So, nakita natin yun. And then, na makita natin yun, we decided to turn away from anything that is sin. We decided, nagdesisyon tayo at lumapit tayo kay Jesus Christ. Marahil tinawag mo siya, Panginoon, iligtas mo ako ng makasalanan. And then, agad-agad mangyayari po ang kaligtasan. Wala yan koneksyon sa anumang organisasyon o reliyon. So kaibigan, kung ikaw ay nakikinig ngayong gabi, at naintindihan mo ito, kung linigtas, pinatawad si Zacchaeus, pwede ka rin. Pwede ka rin. Kailangan lang, kung naintindihan mo ito, magdesisyon ka, tawagin mo siya. Sabihin mo, Panginoon, pinatawad mo sa Zacchaeus, patawarin mo rin ako. So ngayon may tanong ako, lastly. Ito muna pala, Ephesians 2:8 and 9. Maliwanag ito, paulit-ulit na lang pinagbabanggit ko ito sa inyo. For by grace you have been saved through faith. Maliwanag po, saved through faith. Naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. And that not of yourselves. Hindi mula sa iyo. It is the gift of God.
And of course, ang sumunod na verse dyan sa verse 9, not of works, lest any man should boast. Hindi is pamamagitan ng gawa upang sino man ay huwag magmapuri. So mga kapatid, maliwanag naman ito sa sabi ng salita ng Panginoon. Kaya nga, kung nangyari sa inyo ng kaligtasan, then ito rin ang mangyayari na nangyari kay Zacchaeus. Ano kaya ang nangyari kay Zacchaeus matapos siya na maligtas? Parehas kaya nitong yung tao na kinukwento ko sa inyo na nang linigtas niya, napatawad na siya, nagbago kayang isip niya at sabi niya, nako, hindi naman yung totoo na sinasabi ko. Hindi ko nabibigay yung kalahati ng pera ko. Hindi, I believe. Ginawa niya yon. Ginawa niya yon. At siguro kung nang pumunta siya doon sa mga kapitbahay niya, kumakatok siya. Siguro ko ang ulo ng kapitbahay na sumisilip siguro sa bintana, nagsabi, nandito na naman itong mangungulikta, kababayan ko lang ng buwis, nandito na naman. Galit na galit. Pero, nakita nila parang may pagbabago sa mukha ni Zacchaeus. Hindi na yung parang arrogante, kundi kumakatok at nagsabi, please, buksan nyo naman ako. Meron akong sasabihin sa inyo. And then binuksan siguro. Ang una sigurong dumating, hindi na kinuwento dito sa Bible, but then it's understandable na gano'n na mangyari. Ang una sigurong sabihin ni Zacchaeus, kapitbahay, patawarin mo ako. Dinayaan kita sa pakikulikta ko ng buwis. Kapitbahay, narito. Ibinabalik ko sa iyo yung nadaya ko times 4 pa. Grabe siguro pagtataka ng kapitbahay niya, di ba? Grabe siguro. Anong nangyari kay Zacchaeus? Anong nangyari itong sakim na tao? Ngayon, maamo na parang tupa, humingi ng tawad at ibinabalik yung ninakaw niya sa amin. And then, pumunta pa siguro siya doon sa dako ng mga mahirap. Ewan ko kung anong sitwasyon during that time. Baka may mga squatter din katulad dito sa atin. Pero sabihin natin, mayroong mga mahirap din doon. Then, pumunta si Zacchaeus doon. At sabi niya, narito. Paghati-hatian niyo ito. Ito, bigay sa pagkain niyo. Ito, bigay sa damit niyo. And I believe it had happened. Why? Nasumpungan na ni Zacchaeus ang may-ari ng kayamanan. And that's why mayroon na siyang busilak na puso, generous na puso, na gusto magkaloob. Kasi pinagkalooban siya ng Panginoon, channel of blessing siya doon. Di ba ang sarap noon? And I tell you, it's more blessed to give than to receive. Sana maraming mga Zacchaeus sa ating kapanahonan ngayon na iwanan ang pagkagahaman, iwanan ang pag-ibig sa salapi, at matutong umibig sa tunay at buhay na Diyos. Dahil doon, lalabas ang pag-ibig din sa kapwa. Of course, I believe hindi naman nagpalitrato siguro sa Zacchaeus, anong katulad ng ginagawa ng mga politiko. Hindi po. Sa Zacchaeus, I believe, nagkaroon ng tunay na pagbabago. So mga kapatid at mga kaibigan, kwento po yan sa salita ng Panginoon. Totoo po yan. Makita natin ang isang tao na makasalanan nang masumpungan ang Panginoon Jesucristo, linigtas at pinago ang kanyang buhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong panonood. Sabi ko nga doon sa mga mananampalataya na nakarinig sa akin ngayon, lumawak po, lumapad, lumaki ang oportunidad para makapag-mission po tayo. Lumaki po. Kasama ko kayo. Lahat tayo, pagtunay ka ng ligtas, lingkod tayo ng Diyos. Kung desidido ka na hindi lang sa isip mo dumating yung katotohanan, kundi katulad ng Zacchaeus dumating sa puso at dumating sa kamay, meaning may makikita kang papel na gagampanan mo sa panahon na ito. At kung interesado ka, by the grace of the Lord, I want to direct sa ng puso mo dyan. What I mean, I want to direct you or give you the avenue in how to serve.